Apollo's POV. Hindi ko alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin dahil kanina pa ako nabubisit dito kakahintay. So ano na, di pa ba sila bumabalik? Sambit naman ni Liam habang na-frustrate na kakahintay sa kanila. Ang plano dapat after mabigay ang mga note na yon, pupunta sila dito. After that, manliligaw ako sa kanya. Sir, tawag ni Mang Selo. Napalingon naman kaming lahat sa kanya. Ay, pasensya na po, hindi ko na sila nakita sa dalampasigan, wika naman ni Mang Selo. Bigla namang bumuhos ang malakas na ulan at humangin ng malakas. Puwisit, yan tuloy, nabasa pa kami. I guess, papabalikin na tayo sa villa, natatawang wika ni Briggs. Walang aalis dito, maotoridad kong wika. Kesa naman lahat tayo dito lalagnatin, aalis na lang ako para may mag-aalaga din sa inyo kung lalagnatin kayong lahat. Wika naman ni Sean. Binigyan ko siya ng masamang tingin kaya umupo siya ulit. Sir Apollo, din ata pupunta dito sila ma'am dahil nasa klinik sila. Wika ni Mang Selo. Napatingin ulit kami sa kanya na kagagaling lang kumuha ng mga payong. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Alalang sambit ni Briggs. Talagang seryoso niya yung pagkakarsya sa babaeng pera lang ang habol eh. Briggs, ikalma mo yung pagiging loverboy mo. Wika ko naman kay Briggs. Tiningnan lang niya ako na masama at nagtanong ulit kay Mang Selo. Okay lang naman sila. Nagbabantay sila ngayon kay Bonbon. Wika naman ni Mang Selo. Napatayo naman si Liam dahil siya ang doktor sa barkada namin. What happened to him? Lumalabang heart condition niya? Wika niya habang nag-aalala. Ay, good news. Sir, simula nung dumating dito sila ma'am, naging okay yung pakiramdam ng bata dahil ang sabi ng nurse, mukhang nag-i-engage siya sa activity na hindi niya nagagawa noon. Wika naman ni Mang Selo. Maya-maya pa, tumila na din ang ulan. Umalis na kami upang magbihis na sa villa. Hindi na namin nagamit ang payong na dala-dala niya. Do you think okay lang ginagawa mo? Biglang sambit ni Liam. Napatingin naman ako kay Liam na nagtataka. Naging hesitant kang bigla. Wika ko naman habang seryosong nakatingin sa kanya. Alam ko na to. Magiging malambot ang puso ng isang ito kapag nakita niyang malapit ng isang babae sa bata. Hindi ko alam kung bakit ganun siya. Di rin kasi nagkukwento tong si Liam tungkol sa childhood niya. Liam, I will do everything at wala ka magagawa dun. Wika ko naman. Kating-kati ako na malaman ang lahat tungkol sa babaeng to. Di ko alam kung ba't nagkaganito ako. Hindi dapat ako magpo-focus sa kanya dahil may mas importanteng bagay na dapat akong pagtuunan ng pansin. Hindi itong mga maids ko na ito. But there is something nakakaiba sa kanilang dalawa kaya hindi ko hahayaan na maunahan nila ako. Okay ka lang? Biglang tanong ni Miko sa akin. Tumango ako bilang tugon. Ano na next plan mo? Tanong naman ni Sean sa akin. Di pa kami nakakarating sa villa dahil hindi pa namin binilisan ang paglakad. I don't know. Wala akong maisip na next plan. Wika ko naman. I have a plan. Sambit naman ni Miko na nakangiti ng malapan. Tell me everything inside your head pagkatapos natin magbihis. Wika ko naman kay Miko. Tumango-tango naman siya habang nakangiti ng malapan. Maya-maya pa ay nakarating na kami. Nauna na akong pumasok sa loob ng villa at nagtungo sa loob ng kwarto ko para maligo. Ilang minuto lang ginugol ko sa pagliligo, saka naman ako lumabas at nagbihis. Bumalik ako sa living room para marinig kung ano ba ang plano ni Miko. Nauubusan na ako ng mga plano dahil marami akong iniisip, lalo na at uuwi na dito ni Daddy si Mommy. Umupo ako sa couch. Nandun si Miko at yung iba naman hindi pa lumalabas. So ano? Wika ko naman kay Miko. Di ba natin sila hihintayin? Tanong niya naman sa akin. Umiling naman ako dahil mukhang pinipigilan ni na Briggs at Sean lahat ng plano ko. Napapansin ko lahat ng yon, hinahayaan ko lang sila. Pero ngayon, kailangan ko nang gawin lahat dahil wala na akong panahon para alamin kung sino sila pagdating dito ng mommy ko. Magpapanggap ka na may sakit para alagaan ka ni Astrid. Huwag mo naman agad siyang liligawan, syempre. Magtataka siya nun. Kailangan mo muna kunin ang loob niya. Bago mo siya liligawan, wika naman ni Miko sa akin. Nag-iisip naman ako. Yeah, that's it. Mali naman pala ang desisyon ko. I just want to know how kasi matagal na rin akong hindi nakaka-experience na manligaw. Yeah, you're good. Wika ko naman habang nakangisin ng malapan. Let's do it now.
and pakitawagan si tita na mag-extend tayo sa pagbabalik natin sa Manila. Wika ko naman. Yes, boss. Sambit naman ni Miko at dalidani na siyang umalis. Maya-maya pa, bigla namang dumating si Liam. I think I have a fever. Wika ko naman. Hinawakan naman niya ang noo ko. I think it's okay naman. Di naman mainit ang noo mo. Wika naman niya. Sa kanya ko to sinasabi dahil isa siyang doktor. Bakit masakit ang ulo ko? Wika ko naman. Uminom ka muna ng gamot. I will give you meds later. Sambit naman niya sa akin. Tumango naman ako bilang tugon. Nagtungo na muna ako sa loob ng kwarto at humiga. Ilang saglit lamang at nakaidlip na ako. Ay, sobrang ginaw ng pakiramdam ko. Di ko alam bakit. Baka nagkatotoo nga na may sakit ako. Damn! May sumpa ata ang bibig ko nang dahil sa lalaki na yon. Umubo naman akong bigla. Kinuha ko naman ang cellphone ko at tinawagan si Briggs. O ano, sambit naman niya. Kumunot ang noo ko dahil sa pananalita niya. Hey, please tell me na ibigay na ang gamot sa akin. Nangihina ako, masakit ang ulo ko. Wika ko naman. Hindi ba to joke? Di ba plano mo to? Wika naman ni Briggs habang natatawa. Ano bang sinasabi mo? I'm freaking serious. Sambit ko habang nababwisit. Agad naman niya akong pinatayan ng tawag. Binato ko na ang cellphone ko at nahiga. Bro! Sabay tulak ng malakas sa pinto. Nilawa naman niyon si Liam, Brian, Sean at Miko, pati si Briggs. Walang iya. Kala ko ba plano lang natin yon? Wika naman ni Miko. Ang taas ng lagnat niya. Wika naman ni Liam. Tawagin mo yung dalawa. Ipaluto yun ng soup. Sila magbabantay dito. Wika naman ni Miko. Wala namang nagawa si Briggs at Sean. Kinuha na nilang dalawa ang mga babae na yon. This is it. This time, my plan will work. Nag-aalaga kami kay Bonbon nang bigla. May dalawang asungot na biglang pumasok sa loob ng klinik. Oy, pinatawag kayo ng amo ninyo. Sambit naman ni Briggs at Sean. At bakit na naman? Sambit ko sa dalawang to na hindi makatingin ng diretsyo sa amin ni Jen. Nakakunot tuloy ang noo ko nang dahil sa inaasta ng dalawang to. Pangit ba kami kaya hindi sila makatingin sa amin ng maayos? May lagnat pa siya. Kailangan niya na mag-aalaga sa kanya. Wika naman ni Sean. At bakit naman kami maniniwala sa inyo na hindi nyo nga kami magawang tingnan eh? Baka naman palusot to para na naman pagalitan kami ng lalaking yon at makagante yung dalawang unggoy na kasama ninyo. Wika naman ni Jen sa kanila. So umalis na kayo dahil wala kayong mapapala dito. Wika ko naman kay Briggs at Sean. Di naman sila umalis. Umupo naman sila sa upuan. Mas lalo tuloy akong nabisit nang dahil sa ginawa nila. Ano ba? Umalis na nga kayo? Sambit ko naman sa dalawang lalaking ito. Hindi nga pwede. Dahil pagbabalik kami doon tapos hindi kayo sumama, kami na naman ang mapapagalitan. Wika na naman ng dalawang ito. So bakit kayo nagtitiis? Di naman kayo tinuturing na barkada niyan eh. Para nga lang kayong utusan niya, sunod-sunuran lang kayo sa hambog na yun. Wika ko naman sa kanilang dalawa. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Briggs nang dahil sa sinabi ko sa kanila. Did you really know him para makapagsabi ka ng ganun sa kanya? You never know even a little detail about Apollo. At kahit ganun siya, at least hindi siya heartless katulad mo. Inis na wika niya at umalis. Nabigla ako sa sinabi niya sa akin. Tumayo naman si Sean at bumuntong hininga at saka siya tumingin sa akin. Pumunta kayo dahil trabaho niyo yun. At sana naman mind your words. Bago ka magsalita, isipin mo muna kung may masasaktan sa mga sinasabi mo o wala. Huwag kang mag-judge agad if hindi mo pa kilalang isang tao. Wika ni Sean, saka umalis. Napatingin naman ako kay Jen. Are you okay? Tanong niya sa akin. Umupo ako at napabuntong hininga. Umiling bilang tugon sa sinabi niya. Napatanong ako kung bakit ba ganun ako. Am I really that bad, Jen? Tanong ko naman kay Jennifer. Napatingin si Jennifer sa akin. No, nabigla ka lang. Wika naman ni Jen sa akin. No, Jen. I am so heartless. Tama naman si Briggs eh. Heartless ako. Wika ko naman habang maiiyak. Don't mind it. If you're heartless, edi sana di ka naawa kay Bonbon at hindi napapalapit ang mga bata sa'yo. Wika naman niya sa akin. Umiyak lang ako ng bahagya, tsaka ko naman to pinunasan nang dumating ang nanay ni Bonbon. Kain muna kayo, may dala akong isda na sinabawan.
O sige na, wika naman niya sa amin. Ayaw sana kami, ngunit nakakahiya naman. Nag-effort pa naman siya na pumunta dito sa amin. Kumuha na lang kami ng plato na dyan at nagsimula ng kumain. O ako na naman magbabantay dito. Salamat sa inyo ha. Baka hinanap na kayo ni Sir Apollo. Wika naman niya sa amin. Ngumiti naman kami sa kanya. Tinapos na namin ang pagkain at nagpaalam. Babalik kami dito kapag naging okay na si Bonbon. Wika ko naman. Tumango naman siya habang nakangiti sa amin ng malapad. Umalis na kami at nagtungo na agad sa villa kung saan si Apollo. Ang layo pala nito. Ano bang naisip natin at nilakad lang natin to? Reklamo naman na wika ni Jennifer. Huwag ka na magreklamo, malapit na tayo. Wika ko naman habang hinahabol ang paghinga ko. I can't do it na. Wika niya habang nagkukunwaring maiiyak na nang dahil sa sobrang pagod niya sa pag-akyat dito sa villa ni Apollo. Ano bang naisip ng lalaking yun at sa itaas ito pinagawa? Alam niyo namang mahirap akyatin to. Ano, kaya niyo pa ba? Biglang sigaw ni Miko, nakatingin sa amin sa itaas na natatawa. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa pangaasar niya sa amin na dyan. Di na namin siya pinansin at nagpatuloy lang kami sa pag-akyat hanggang sa makarating kami sa itaas. Finally! Sigaw ko habang tagaktak ang pawis ko. Butit nakarating kayo dito. Sarkastikong wika naman ni Miko sa amin. Tiningnan ko ulit siya ng masama nang dahil sa sinabi niya sa akin. Pshh! Sambit ko na lang at tumiretso na sa loob ng villa ni Apollo. Nang makarating kami doon, sinalubong agad kami ng mga tingin ni Ram, Brix at Sean. Butit dumating kayo at hindi kayo nagmamatigas. Wika naman ni Liam sa amin. Ano bang problema nyo? Inis kong wika. Doon na kayo sa kusina at gawa nyo ng soup yung amo ninyo. Huwag kayong kukupad-kupad. Wika naman Liam sa amin. Inirapan ko naman siya at agad nagtungo sa kusina. Umupo lang ako sa isang upuan dahil wala naman akong magagawa. Di naman ako marunong magluto ng soup. Wala pa nga kaming pahinga eh. So, paano na to? Nag-aaral lang wika na dyan sa akin. Anong paano? Bakit kailangan ba nating pilitin ang sarili natin kahit di tayo marunong magluto ng ganun? Wika ko naman. Oo, kailangan naman talaga ninyong pilitin dahil kung hindi, tatawag ako doon sa mansyon para papuntahin dito sa Samantha at Mayora. Wika naman ni Liam. Sinamaan ko siya ng tingin dahil ang lakas niyang mam-blackmail sa amin. Okay, fine. Pero pwede ba pahingin niyo naman kami kahit saglit? Ang layo na nga na inakit namin eh. Wika ko naman sa kanila habang naiinis. Brix, ikaw ang maiiwan dito dahil tutulungan mo sila sa pagluluto. Wika naman Liam kay Brix. No, I don't want to be here. Malamig niyang sambit. Napatingin naman si Liam sa kanya na para bang nagtataka siya sa isinagot ni Brix sa kanya. You, Sean, ikaw na muna. Sa bagay, may alam ka naman sa culinary. Wika naman Liam. Okay, tipid na sagot na Sean. Agad naman silang lumabas ni Brix at umupo naman si Sean sa tabi ni Jen. Just take your time. Wika naman niya sa amin. Tumango kami nang dahil sa sinabi niya sa amin. Ilang minuto lang tumayo ulit siya. Let's get started. Wika naman niya sa amin. Wala na kaming magawa dahil kinuha niya na isa-isa ang ingredients na kakailanganin namin. So ikaw Jennifer, you need to cut the chicken. Ito lang kasi ang available. Mag-aaros kaldo na lang muna tayo. Wika naman niya. My favorite! Sambit na Jen. Napangiti na lang ako dahil makakatikim na naman ako ng aros kaldo ulit. Hindi para sa inyo to, para to kay Apollo na may sakit. Wika naman niya sa amin. Napangiwi na lang kami at nagsimula ng maghiwa. Ay, napakapagod namang kasama ang mga to. Napakasungit nila. So for the final touch, let's add some spice. Wika naman ni Sean. Mas magaling pa sa mga chef ni Apollo ah. Kuhang-kuha ko agad lahat ng tinuturo niya sa akin. Get me a bowl please. Wika naman niya. Agad akong kumuha at inabot to sa kanya. Kanina ko pa napapansin, kinikilig tong si Jen. Every time lalapit ako kay Sean at mag-aabot ng kung ano. Bigla siyang ngingiti ng malapad. Jennifer, dito ka lang, sambit ni Sean. Napatingin naman si Jen sa kanya na para bang nagtataka sa sinabi niya. I will teach you how to cook adobo. Wika naman ni Sean. Bigla namang nanlaki ang mata ko dahil gusto ko rin matuto ng ganon. Can I also stay here? Sambit ko naman habang natutuwa.
Kanina pa kami kalmado habang kasama siya. Nakikinig kami ng maigi sa mga sinasabi niya sa amin. No, hindi pwede. Wika naman niya habang di makatingin sa akin at nauutal din siya. Bakit? Sambit ko naman habang kumukunot ang noo ko. Nga naman, Sean, I can go there. Si Astrid na lang dito. Wika naman na dyan. Si Astrid kasi ang gusto ni Liam na pumunta sa kwarto ni Apollo kaya wala ka nang magagawa dun. Wika naman na Sean at bumalik ulit ang tingin niya sa ginagawa niya. Bumuntong hininga muna ako at agad na nagtungo sa labas. Jan, i-record mo ang ginagawa ninyo dahil mag-aaral ako gumawa ng adobo. Wika ko naman. Don't you worry. Kapag natapos mo na ang work mo, magbibigay ako ng schedule para maturuan kayong dalawa na maigi. You can go to my condo everyday at sa isang kondisyon. Wika naman ni Sean sa akin. Napatingin ako, kumunot ang noo dahil may kondisyon siya. Pero gusto ko talagang matuto para may maipagmalaki din ako sa pamilya ko pag uuwi ako sa amin. Anong kondisyon mo? Tanong ko naman sa kanya. Basta may character development na mangyayari sa'yo at sana maging kalmado ng lahat ng pangyayari sa paligid mo. Kaya mo naman maging soft at mahinahon eh. Kailangan mo lang ng motivation? Wika naman niya. Mukhang mahirap ang nire-request niya, pero mas mahirap kung hindi ako mag-a-agree sa kondisyon niya. Bumuntong hininga muna ako at nag-agree sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Deal! Wika ko naman. Ngumiti siya sa akin at na-excite naman ako dahil sa deal na yon. At kung mangyayari man yon, masasabi ko talaga na may pagbabago sa akin. Thank you. It's my pleasure. Wika ko naman habang nakangiti. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti din. O siya, aalis na muna ako ha? Jen, basta ha? Wika ko naman habang nakangiti ng malapad. Okay, bes, ako nang bahala. Wika naman niya sa akin. Di naman pala masungit eh. Kailangan ko lang kumalma. Ang hirap naman paalisin ang pagiging devil ko. Wala tuloy akong character development. Nakarating na ako sa labas ng kwarto ni Apollo. Huminga muna ako ng malalim. Kailangan ko lang kumalma para magawa na yung agreement namin ni Sean. Kumatok ako sa pinto at bigla na naman tong bumukas. Bumungad sa akin si Briggs. Nilitian ko siya ngunit di man lang siya ngumiti pabalik sa akin. Sungit? Bulong kong wika. Anong sabi mo? Wika naman niya sa akin. Wala. Pwede ba akong pumasok? Sambit ko naman kay Briggs. Tumango lamang siya ngunit di siya makatingin sa akin. Hinayaan ko na lang baka kasi kapag papansinin ko siya, mawawala bigla yung agreement namin ni Sean. I cannot afford to lose it. Ilang oras na ba siyang tulog? Tanong ko naman kay Briggs. 2 hours pa lang, sambit niya at umupo sa couch habang may daladalang comic book. Pwede ko ba siyang gisingin? Need niya nang kumain. Wika ko naman. Tumango lamang siya sa akin. Niyugyug ko naman si Apollo upang magising siya sa mahimbing niyang tulog. Mainit nga siya. Wika naman niya habang pinipilit na mamulat siya. Lumayo ako ng konti at tiningnan lamang siya. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. Nang tuluyan na tong mamulat, tumingin naman siya sa akin. Namumungay ang mga mata niya dahil yata iba ang pakiramdam niya. Sir, kain na po kayo. Sambit ko naman sa kalmadong boses. Tiningnan akong bigla ni Briggs na para bang nagtataka dahil sa sinabi ko. Bumangon siya, tinulungan ko siyang umupo at sumandal sa bed niya. I want you to feed me. Wika naman niya habang hindi tumitingin sa akin. Tumango lang ako at di na nagreklamo kahit gusto ko siyang sigawan. Pero kinalma ko ang sarili ko dahil sa agreement na yon. Nagtaka siya kung bakit hindi ako tumututol at wala akong imik. Are you alright? Biglang tanong ni Briggs sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Parang wala ka sa sarili mo. Biglang sambit sa akin ni Apollo. Napatingin naman ako sa kanya at gusto ko siyang murahin pero nag-inhale-exhale lamang ako pang di ko mawala yung deal namin ni Sean. Okay, calm down Astrid. Need mo lang na mahabang pasensya at panguunawa ngayon? I'm okay. Nga pala Briggs, I'm so sorry for what I said to you kanina. Wika ko naman habang di nakatingin kay Briggs at focus lang sa paghahalo sa raskaldo na mainit. Ha? Bigla niyang sambit. I said sorry. Wika ko naman at nilingon siya tsaka nginitian. Wala yun. Bigla niya na namang sambit habang di makatingin sa akin. Okay, tama na yan. Feed me now. Utos ni Apollo sa akin.
Gusto kong ipalaman sa kanya lahat ng reskaldo na ito kahit mainit pa dahil panira siya ng moment. Okay sir, I'm sorry. Wika ko naman kay Apollo. Hinipan ko naman ang reskaldo hanggang lumamig ito at saka ito sinubo kay Apollo. Paulit-ulit lang ginawa namin. Walang nag-iingay sa amin kaya sobrang hindi ako comfortable. Kanina pa ako nangangati na matapos na ito dahil naiirita na ako. Drink your med, sir. Wika ko naman at ibinigay sa kanya ang gamot niya. Dahan-dahan niya tong kinuha habang nagtatakang nakatingin sa akin. Ganon din ang tingin ni Briggs kaya hindi ko alam kung ano ba ang mali sa akin. Wala naman akong ginawa ah. Uminom siya at ibinigay sa akin ang baso. Aalis na sana ako, ngunit bigla akong tinawag ni Apollo. Napapikit na lang ako dahil sa sobra kong inis. Ngumiti naman ako sa kanya at tinaas ang isang kilay ko. Sinapian ka ba? Tanong niya naman sa akin. Gusto kong matawa ng dahil sa tanong niya. No sir, I just want a character development. I am so sorry for being so stubborn. Wika ako kay Apollo habang kalmado na nakipag-usap sa kanya. Astrid, hindi ka na magsusungit? Sambit naman ni Briggs habang may malapad ng ngiti. Kung may chance lang ako, Briggs, na magsungit, di masungit pa rin ako hanggang ngayon? Hindi na. Wika ko naman habang nakangiti. Kenneth, no you can't, Briggs. Biglang sambit ni Apollo. Sinamaan siya ng tingin ni Apollo. Nagkibit palikat naman si Briggs. You can go now? Seryosong wika ni Apollo sa akin. Tumango ako at lumabas na. Nang makalabas na ako, bumuntong hininga na lamang ako. Damn, I want to slap them. Sambit ko at saka umalis na.